Hindi ko akalain na ang sarili kong pangalan ang magiging pabigat sa akin. Alam kong parang ang babaw pakinggan, pero totoo. Ako si Miguel Reyes, may-ari ng isang consulting firm sa Makati sa loob ng 15 taon. Walang kakabog-kabog, pero marangal. Unti-unti kong binuo ang reputasyon ko, bawat kliyente, bawat rekomendasyon. Nagtiwala sila sa akin. Iyon ang pinakamahalaga kong yaman. At pagkatapos, nagsimula itong gumuho na parang kastilyo ng buhangin. Ang unang senyales ay tawag mula kay Dennis, isang lumang kliyente na nakatrabaho ko sa 3 proyekto. Tumawag siya sa kalagitnaan ng Hunyo, malamig ang boses. Miguel, may itatanong ako sa iyo. Nagbebenta ka ba ng data? Kasi may tumawag sa mga supplier ko. Nagpakilalang nagtatrabaho sa iyo, gustong ibenta ang mga contact. Huminto ang puso ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam ang sinasabi niya, na baka nagkamali lang. Maikli ang sagot niya. Sana nga. At ibinaba ang telepono. Akala ko, yun na yun. Baka isang manloloko lang na sinusubukang kumita gamit ang pangalan ko. Nangyayari ang mga ganyan, di ba? Pero nagsunod-sunod na. Si Sylvia, may-ari ng isang maliit na retail chain, tinanggihan ang bago kong proposal nang walang paliwanag. Si Ben na linggo-linggo kong nakakakwentuhan sa kape, biglang hindi na sumasagot. At si Elena, ang babaeng tinulungan kong magsimula ng sarili niyang negosyo 3 taon na ang nakalipas, nagpadala ng email. Maikli, malamig, puno ng pagkadismaya. Narinig daw niya na ibinebenta ko ang kanilang mga sikreto sa negosyo sa iba at ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa akin. Nakaupo ako sa opisina ko, nakatitig sa email na, yon, binasa ko ng paulit-ulit, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Hindi ako nagbebenta ng data ng kahit sino. Wala akong ginagawang iba kundi ang lagi kong ginagawa. Matapat, profesional, at may respeto sa mga kliyente. Pero malinaw na may ibang nagkakalat ng ibang kwento. May gumagamit ng pangalan ko. Kinabukasan, tinawagan ko si Elena. Nakiusap siyang, wag ko na siyang tawagan. Alam na raw niya ang alam niya. Tinanong ko kung sino ang nagsabi sa kanya. Tumahimik siya ng ilang segundo tapos sinabing, may babae sa kumpanya mo. Sabi niya, kasama mo raw siya, may power of attorney pa. Power of attorney. Para akong sinampal. Ang nag-iisang tao na may access sa mga dokumento ko, sa mga contact, sa mga kontrata, ay si Mila, ang asawa ko. Hindi imposible. Si Mila, kasama ko mula pa sa simula. Tinutulungan niya ako sa papeles, sumasagot ng tawag kapag abala ako, nag-aayos ng mga meeting. Parte siya ng lahat ng binuo ko. Bakit naman siya? Pero nandoon na ang duda. Sa loob ko, parang itim naman siya na lumalaki. Nagsimula akong mag-imbestiga. Tahimik lang. Sinuri ko ang mga lumang email, mga tala, mga resibo. At may nakita akong kakaiba. Isang resibo para sa upa ng opisina na hindi ko kilala. Ang address ay sa Mandaluyong, sa isang maliit na kalye malapit sa Boni. Nakapangalan sa akin ang resibo, pero hindi ko alam na may ganong lugar. Pinuntahan ko. Isang maliit na opisina sa ikalawang palapag ng isang gusali. Walang espesyal. Nakalak ang pinto. Nagtanong ako sa landlady. Ay, kayo po ba si G. Reyes? Masigla niyang sabi. Lagi po rito yung asawa niyo. Araw-araw. Nagtatrabaho yata. Nahilo ako. Nakatayo ako sa harap ng gusaling yon, pilit na humihinga ng normal. May opisina si Mila, nakapangalan sa akin, at may ginagawa siyang hindi ko alam. Umuwi ako. Nasa kusina siya, nagluto ng hapunan, nakangiti. Tinanong niya ako kung kumusta ang trabaho. Tiningnan ko siya at isang estranghero ang nakita ko. Ang babaeng 10 taon ko nang kasama, katabi sa kama, kabahagi sa mga pangarap. At ngayon, isang estranghero ang nakikita ko. Hindi ko siya kinumpronta. Hindi agad. Kailangan kong makasiguro. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari bago ako magsalita. Dahil kung nagkakamali ako, pero hindi ako nagkakamali, di ba? Lahat ay nasa harap ko na malinaw pa sa sikat ng araw. May gumagamit ng pangalan ko para manloko. May sumisira sa reputasyon ko. At ang taong yon ay ang babaeng katabi kong matulog gabi-gabi. Sinimulan kong subaybayan ang mga galaw niya. Hindi pisikal kundi digital. Tiningnan ko ang telepono niya habang naliligo siya, ang laptop niya kapag namimili. Hindi ko ipinagmamalaki. Pero anong magagawa ko?
Kailangan kong malaman ang totoo. At ang totoo ay mas malala pa sa inaakala ko. Nakakita ako ng mga mensahe. Usapan nila ng isang David. Pinag-uusapan nila ang mga proyekto, ang mga kliyente, ang kita. Palaging nababanggit ang pangalan ko. Hindi pa alam ni Miggy, sulat ni Mila. Mas mabuti nang manatiling ganon. At sumagot si David. Basta dumarating ang pera, wala tayong pakialam. Pera. Pinag-uusapan nila ang perang kinikita nila gamit ang pangalan ko, ang mga kontak ko, ang reputasyon ko. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang telepono, at ramdam ko ang pagguho ng buhay ko. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw, hindi lang ito tungkol sa ibang lalaki. Ito ay sistematikong pagsira sa lahat ng pinaghirapan ko. Siya sinasadya at walang pakialam ginamit ang lahat ng binuo ko para magnakaw mula sa mga taong nagtiwala sa akin. At ginagawa na niya ito ng ilang buwan. Hindi ako umiyak. Siguro dapat, pero hindi ko kaya. Mas matindi ang galit kaysa lungkot. O baka gulat. Pinanood ko siyang matulog, mahimbing, na parang walang nangyari, na parang hindi niya winasak ang buhay ng lalaking nagmahal sa kanya nang walang reserba. At isa lang ang alam ko. Hindi ito mananatili ng ganito. Hindi ito pwedeng palampasin. Pero ayokong sumigaw, ayoko ng eksena. Masyadong mababaw yon. Hindi ko kailangan ng komprontasyon. Ang kailangan ko ay plano. Ang kailangan ko ay hustisya. Totoong hustisya, malamig, legal na hustisya. Kaya nagsimula ako. Dahan-dahan maingat nag-ipon ng ebidensya. Bawat usapan, bawat resibo, bawat mensahe. Kinopya ko lahat, tinago ko sa isang ligtas na lugar na hinding-hindi niya mahahanap. Pinanood ko siyang umarte bilang perpektong asawa. Humahalik sa akin bago umalis papuntang trabaho. Nagkukwento tungkol sa pag-gym niya o lunch kasama ang mga amiga. At alam kong nagsisinungaling siya. Alam ko kung saan siya pupunta. At alam ko kung ano ang ginagawa niya. At ako nag-iipon ng ebidensya. At naghihintay. Naghihintay ng tamang tiyempo. Dahil hindi ito magtatapos sa pag-iyak niya o pagmamakaawa. Magtatapos ito sa tamang paraan. Sa hustisya. Inabot ako ng 1 linggo para buuin ang buong kwento. 1 linggo ng tahimik na investigasyon habang nagpapanggap na maayos ang lahat. Pumapasok ako sa trabaho, umuuwi, naghahapunan kasama si Mila na parang walang nangyari. Relax siya, nagkukwento ng mga walang kwentang bagay at nagkomento pa na mukha akong pagod. Baka kailangan mong magbakasyon, sabi niya isang gabi. Tumango lang ako. Oo, bakasyon. Bakasyon mula sa kabaliwang ito na unti-unti kong natutuklasan. Nalaman ko na si David ay isa palang dating kasamahan na nakatrabaho ko 6 na taon na ang nakalipas. Matalinong tao, pero laging masyadong ambisyoso. Itinigil namin ang pagtatrabaho dahil hindi ko gusto ang paraan niya. Handa siyang mag-shortcut kahit saan, balewalain ang etika para sa mabilisang kita. Nawala siya sa radar ko matapos naming maghiwalay. At ngayon nalaman ko na hindi pala siya nawala kay Mila. Nagkikita na sila noon pa, noong panahon na nagtatrabaho pa kami. Wala siyang sinabi sa akin. Lagi lang niyang sinasabi na lalabas siya kasama ang mga amiga. Ang plano nila ay matalino sa isang nakakasukang paraan. Pinuksan nila ang opisinang yon sa pangalan ko, nagrehistro ng kumpanya na mukhang sangay ng aking consulting firm. Gumamit sila ng halos kaparehong logo, kaparehong estilo ng pakikipag-usap. Kinontak nila ang mga kliyente ko, mga taong nagtitiwala na sa akin, at inalok sila ng karagdagang serbisyo. Pagbebenta ng mga kontak, access sa database, eksklusibong impormasyon tungkol sa merkado. Lahat kasinungalingan, syempre, pero nagbayad ang mga tao. Dahil akala nila, galing sa akin. At pagkatapos ay naglaho sila. Nawala ang pera, nawala sila, at naiwang galit ang mga kliyente. Sa akin. Sa pangalang Miguel Reyes na kilala nila at pinagkatiwalaan. Hindi ako yon, pero sino ang nakakaalam? Sino ang magbeberipika? Alam ni Mila kung paano ako magsalita, paano ako sumulat ng email, anong mga parirala ang ginagamit ko. Ginaya niya ako ng perpekto. At si David ang nakikipagnegosasyon, gumagawa ng kontrata, nangangako ng imposible. Nakakita ako ng mga dokumento, mga pekeng kontrata na may pirma ko. Hindi magaling na pamemeke, pero sapat na para maloko ang isang taong nagmamadali o hindi tumitingin ng mabuti.
Nakita ko rin ang mga bank account. Nililipat nila ang pera sa isang maliit na bangko sa Cebu, isang account kung saan autorisadong tao si Mila. Libu-libong piso. Baka higit pa. Lahat ninakaw mula sa mga taong nagtiwala sa akin. At ang pinakamasama sa lahat, ginamit niya ang kasal namin bilang sandata. Kapag nagiging suspetsoso ang mga kliyente, sinasabi ni Mila na siya ay asawa ni Miguel, na matagal na silang magkatrabaho, na pwede silang magtiwala ng buo. Ginamit niya ang aming relasyon, ang aming pinagsamahan bilang patunay ng kredibilidad. Ginamit niya ang singsing na ibinigay ko, ang pagmamahal na inialay ko, ang mga taon na magkasama kami. Ginamit niya lahat yon para sa kasinungalingan. Kinausap ko pa ang ilang dating kliyente. Maingat, tahimik. Nagpakilala ako na parang iniimbestigahan ng isang problema na gusto kong maintindihan kung ano ang nangyari. Karamihan sa kanila ay malamig sa akin, pero may ilan na pumayag makipag-usap. Si G. Ibanez, may-ari ng isang kumpanya ng konstruksyon, sinabi niyang nagbayad siya ng 300,000 piso para sa eksklusibong mga kontak na ipinangako ni Mila. Dapat daw ay mga tao sa gobyerno, mga taong nagdedesisyon sa mga bidding, mapait niyang sinabi. Binigyan ako ng listahan na may 20 pangalan. Lahat sila ay hindi umiiral o walang kinalaman sa departamentong yon. Manloloko ka, Reyes, at alam mo yan. Sinubukan kong magpaliwanag pero ayaw niyang makinig. Inulit lang niya, manloloko ka, at isinara ang pinto. Bumalik ako sa kotse at naupo doon nang hindi ko alam kung gaano katagal. Yun ang sandaling napagtanto ko kung gaano kalaki ang pinsala. Hindi lang ito pinansyal. Isa itong atake sa pagkatao ko, sa karakter ko. Tingin sa akin ng mga tao ay magnanakaw. Isang taong walang dangal. At si Mila. Umuwi si Mila kinagabihan na may dalang mga supot mula sa grocery. Namili siya para sa hapunan, lulutuin niya ang paborito kong sinigang. Pinanood ko siyang gumalaw sa kusina, tahimik na kumakanta kasabay ng radyo, at naitanong ko sa sarili ko, paano? Paanong ang isang tao ay kayang maging ganito kadoble kara? Paanong sinisira ng isang tao ang taong sinasabi niyang mahal niya, at pagkatapos ay ipagluluto pa ito ng sinigang? Noong gabing yon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa tabi niya, pinakikinggan ang mahina niyang paghinga at nakaramdam ako ng galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Hindi, masyadong mahina ang salitang galit. May mas malalim pa. Pagkabigo. Ganap, lubos na pagkabigo sa lahat ng akala ko ay kami. Kinaumagahan pumunta ako sa kabilang opisina ko, yung totoo, at tinawagan ang abogado ko. Attorney Crisologo ang pangalan niya. Nakatrabaho ko na siya sa ilang kontrata dati. Mapagkakatiwalaan, maingat. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon, maingat, detalyado. Pinakita ko sa kanya ang mga ebidensyang nakalap ko. Nakikinig lang siya, hindi nagsasalita, nagsusulat lang. Nang matapos ako, tumingala siya at sinabing, sapat na ito para sa isang reklamo. Pero kailangan mong maging sigurado, Miguel. Kapag sinimulan mo ito, wala nang atrasan. Wawasakin nito ang kasal mo. Tumawa ako. Mapait, malamig. Attorney Crisologo, sabi ko, wasak na ang kasal ko. Hindi ko palang idinedeklara ang oras ng kamatayan. Tumango siya. Sige, kung ganoon, pumunta tayo sa pulis. At sa tingin ko, dapat mong kontakin din ang BIR. Kung hindi nila idineklara ang kita, hindi nga, syempre, ang BIR ang susunod na hakbang. Pero gusto ko munang siguruhin na protektado ang lahat. Gusto kong siguruhin na kapag sumabog ang lahat ng ito, ako ay malinis. Ganap na malinis. Iniugnay ako ni Attorney Crisologo sa isang inspektor, isang lalaking nagngangalang Sarmiento. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop malapit sa Greenbelt. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pinakita ko ang mga mensahe, mga resibo, mga pekeng kontrata. Nakikinig siyang mabuti. Nagtatanong, humihingi ng karagdagang detalye. Sa huli, sinabi niya, seryoso ito, G. Reyes. Estafa, pamemeke ng dokumento, tax evasion. Kung makikipagtulungan ka sa amin, makakabuo tayo ng matibay na kaso. Pero kakailanganin natin ng oras. At baka ang tulong mo. Nasa inyo ang lahat ng tulong na kailangan nyo, sagot ko. Sabihin nyo lang sa akin kung anong gagawin. At doon nagsimula. Dahan-dahan, sistematiko, sinimulan naming buuin ang kaso laban kina Mila at David.
Ako naman, nagpatuloy sa normal na buhay, umaarteng walang alam. Ito na ang pinakamahirap na ginawa ko sa buong buhay ko, ang tumingin sa mga mata niya at alam ko ang lahat, at walang sinasabi. Pero sa tuwing tatamaan ako ng galit o lungkot, inaalala ko ang isang bagay. Darating ang hustisya. Baka hindi ngayon, baka hindi bukas, pero darating ito. At ito ay magiging matamis. Ito ay karapat-dapat. Tinanong ako ni Mila isang gabi kung bakit ako tahimik. May bumabagabag ba sa'yo? Tanong niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Tiningnan ko siya, pinilit kong ngumiti. Wala, maayos lang, pagod lang. Sigurado ka? Pagpapatuloy niya. Pwede mong sabihin sa akin kung may problema. Pwede kong sabihin sa iyo gusto kong isigaw. Pwede kong sabihin sa iyo na alam ko lahat. Alam ko ang ginagawa mo, sino ang kasama mo, gaano mo ako niloko. Pwede kong sabihin sa iyo na ang maliit mong mundo ng kasinungalingan ay guguho na at hindi mo pa yon namamalayan. Pero wala akong sinabi ni isa doon. Tumangulang ulit ako at bumalik sa pagkain ko. Dahil hindi pa ito ang tamang oras. Pero malapit na. Sobrang lapit na. Tumawag si Inspector Sarmiento pagkalipas ng 1 linggo. Kailangan nating magkita, sabi niya. May plano ako, pero kailangang maging eksakto. Nagkita kami sa opisina niya, isang maliit na kwarto sa ika-4 na palapag ng isang gusali na amoy, lumang kape at papel. May 2 pang tao roon, isang babae na nagngangalang Ana mula sa BIR at isang mas batang lalaki, si Igor mula sa NBI. G. Reyes, simula ni Ana. Sinuri na namin ang mga dokumentong ibinigay mo. Hindi lang ito simpleng pandaraya. Ito ay organisadong pag-abuso sa tiwala, pamemeke, at tax evasion sa maraming kaso. Ang asawa mo at ang partner niya ay lumikha ng isang buong network. Pero may problema tayo. Kumabog ang dibdib ko. Anong problema? Karamihan sa mga biktima ay ayaw tumestigo. Masyado silang nahihiya. Iniisip nila na naging naive sila, na pinalampas nila ang mga halatang senyales. Ayaw nilang malaman ng buong Makati na naloko sila. Tumango ako. May punto yon. Walang gustong umamin na naging madaling target sila. Lalo na ang mga negosyanteng binuo ang reputasyon nila sa pagiging matalino. Pero, pagpapatuloy ni Igor, hindi yon problema kung makikipagtulungan ka. Biktima ka pero testigo ka rin. Kung bibigyan mo kami ng access sa lahat ng komunikasyon mga account, kung handa kang tumestigo kung paano nila ginamit ang pagkatao mo. Handa ako. Pinutol ko siya. Lubos akong handa. Napangiti si Ana. Magaling. Kung ganoon, ito ang gagawin natin. Magpapatuloy ka sa normal na buhay. Hindi ka pwedeng magsabi ng kahit ano sa asawa mo, kahit anong magpapahiwatig na alam mo. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Gusto nating madokumento ang susunod na transaksyon. Gusto natin silang ma-record na nagsisinungaling, na nagpapanggap bilang ikaw, na tumatanggap ng pera. Kaya ko yan, sabi ko. Gaano katagal? Baka 1 buwan pa, sagot ni Sarmiento. Baka 2. Minamanmanan na namin ang mga aktibidad nila. Mayroon na kaming ilang potensyal na biktima na kinakausap ni David. Sa oras na mangyari ang susunod na transaksyon, huhulihin natin sila. 2 buwan. 2 buwan ng pamumuhay sa kasinungalingan. 2 buwan ng pagtingin sa babaeng nagtataksil sa akin at pag-arte na wala akong alam. Para itong paglalakad sa alambre, palaging nagbabalanse sa pagitan ng galit at pagpipigil. Pero ginawa ko ang sinabi nila. Nagpatuloy ako sa pang-araw-araw na buhay. Pumasok sa trabaho, umuwi, nakipag-usap kay Mila tungkol sa mga mababaw na bagay. At habang nangyayari iyon, sinusubaybayan ng mga investigador ang bawat galaw nila ni David. Minomonitor ang mga tawag nila, email, bank account. Binuo nila ang kaso, bawat piraso. May mga pagkakataon na akala ko ay bibigay na ako. Isang gabi, nakaupo si Mila sa sofa at nagbabasa ng magasin. Tinanong niya ako kung may kailangan ako mula sa labas bukas. May meeting ako kasama ang mga amiga, kaswal niyang sabi. Mga amiga, ang code. Ang code para kay David at sa marumi nilang negosyo. Tiningnan ko siya at kinailangan kong ikuyom ang mga kamao ko para hindi sumigaw. Para hindi sabihin ang lahat ng alam ko. Pero pinigilan ko ang dila ko. Dahil alam ko, kapag bumigay ako ngayon, kapag pinakita kong alam ko,
Lahat ay masasayang. Mawawala sila, sisirain ang ebidensya, baka tumakas pa ng bansa. At maiiwan akong may sirang reputasyon at walang anumang maipapakita para rito. Si Attorney Crisologo, ang abogado ko, ay palagi akong binibigyan ng update. Pinakita niya sa akin kung paano siya bumubuo ng kasong sibil kasabay ng kasong kriminal. Gusto nating mabawi lahat ng ninakaw nila, paliwanag niya. Mula sa mga kliyente mo, mula sa iyo, bawat piso. At gusto natin ng danyos. Para sa nasirang reputasyon, sa nawalang negosyo, sa emosyonal na trauma. Gaano kalaki ang makukuha natin? Tanong ko. Tumawa siya. Mahirap sabihin. Pero kung makikita ng korte kung gaano ka talaga napinsala, pwedeng malaki. Malaki. Gusto ko ang salitang yon. Gusto ko ang ideya na magbabayad si Mila. Hindi lang pagkakakulong, hindi lang kahihiyan, kundi pati na rin pera. Bawat pisong ninakaw niya. At higit pa. Samantala, sinimulan kong ayusin ang reputasyon ko. Tahimik. Maingat. Kinuntak ko ang ilan sa mga kliyente na hindi naging parte ng plano ni Mila at David. Ipinaliwanag ko sa kanila na iniimbestigahan ko ang isang problema sa seguridad na baka may gumagamit ng pangalan ko sa masama. Hindi ako nagsabi ng marami, pero sapat na para magtanim ng duda, hindi sa akin kundi sa mga narinig nila tungkol sa akin. Ang ilan ay malamig pa rin. Ang ilan ay ayaw nang makipag-usap. Pero may ilan na nakinig. At may ilan na nagsabi, Miguel, alam ko noon pa na hindi ka ganyang klase ng tao. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang. Ang mga usapang yon ang nagpanatili sa aking nakalutang. Yon ang nagpanatili sa katinuan ko. Dahil kapag tapos na ang lahat, kapag nasa kulungan na sina Mila at David, kakailanganin ko ng babalikan. Kailangan ko ng mga taong naniniwala pa rin sa akin. At dumating ang tawag. Si Sarmiento. Excited ang boses niya. Nasa atin na sila. Bukas sila makikipagkita sa bagong biktima, si Gigi Nomatic. May-ari ng isang network ng botika, akala niya bibili siya ng impormasyon tungkol sa industriya ng parmasyutiko. Nagpadala na si David ng kontrata, handa si Gimatic na magbayad ng 500,000 piso. Nandun tayo kapag nangyari ang palitan. Saan? Tanong ko. Doon sa opisina, sa Mandaluyong, kung saan nila nirehistro ang pekeng kumpanya. Bago magtanghali, tapos na yan. Bukas. Matatapos na ang lahat bukas. Nakaupo ako sa opisina ko, hawak pa ang telepono at naramdaman ko. Ewan. Ginhawa. Kasiyahan. Ang hustisya na sa wakas ay darating. Noong gabing yon, kakaibang saya ang naramdaman ni Mila. Nagluluto siya, humuhuni, nagkukwento ng mga plano para sa weekend. Baka pwede tayong pumunta sa Batangas, sabi niya. Tayong dalawa lang, tulad ng dati. Tulad ng dati. Na para bang may dati pa. Na para bang may malinis at hindi pa nadudungis ang sandali sa aming pagsasama na pwede naming balikan. Ngumiti ako. Siguro, sabi ko, tingnan natin. Hindi niya alam na wala nang tingnan natin. Hindi niya alam na ang mundo niya ay nasa bingit na ng pagguho. Hindi niya alam na bukas, habang nakaupo siya kasama si David at nakikipagnegosasyon para sa susunod na biktima, nandoon ang mga pulis. At tapos na ang lahat. Hindi ako natulog noong gabing yon. Nakahiga akong gising, nakatitig sa kisame, at iniisip ang bukas. Iniisip ko ang sandaling malalaman niya. Ang sandaling makikita niya ang mga pulis. Ang sandaling malalaman niyang tapos na ang lahat. Iiyak ba siya? Magmamakaawa? Tatawagan ako? Hindi ko alam. At sa totoo lang wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay sa wakas darating na ang hustisya. At nandoon ako para makita ito. Buddies, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at mag-comment kung ano ang tingin niyo sa mga pangyayaring ito. Iba ang pakiramdam ng umagang yon. Nagising ako bago pa sumikat ang araw, kahit na halos hindi ako nakatulog. Natutulog pa si Mila sa tabi ko, nakatagilid, ang buhok niya ay kalat sa unan. Tinitigan ko siya ng ilang sandali, at sinubukang alalahanin kung kailan ko siya huling minahal. Yung totoong mahal, hindi lang dahil sa nakasanayan o sa routine. Hindi ko matandaan, baka matagal na. Baka hindi talaga naging ganun kalalim tulad ng inaakala ko. Tahimik akong bumangon, pumunta sa banyo, naligo. Habang dumadaloy ang mainit na tubig sa likod ko, sinubukan kong isipin kung ano ang magiging itsura ng araw. Sinabi sa akin ni Sarmiento na lumayo ako,
na huwag akong lumapit sa opisina sa Mandaluyong. Ayaw naming makita kanila, paliwanag niya. Ayaw namin ng kahit anong pwedeng magbigay babala o makasira sa operasyon. Naintindihan ko, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ako magiging malapit. Nagbihis ako papuntang trabaho, normal, tulad ng ibang araw. Nagising si Mila habang inaayos ko ang kurbata ko. Ang aga mo, ungol niya, antok pa. May maaga akong meeting, nagsinungaling ako. Ang dali na palang magsinungaling ngayon. Ang dali ng umarte, kapag alam mong ang kausap mo ay matagal nang nagpapanggap. Babalik ako mamayang hapon. Sige, sabi niya at pumikit ulit. Hindi ko siya hinalikan, hindi ko kayang pilitin ang sarili ko. Kinuha ko lang ang bag ko at umalis. Nagmaneho ako sa paligid ng syudad nang walang tiyak na patutunguhan. Masyadong maaga para sa kahit ano. Pero hindi ako mapakali sa bahay. Hindi ko kayang mapalapit sa kanya, hindi ngayon. Huminto ako sa isang panaderya, bumili ng kape at pandesal. Umupo sa kotse at naghintay. Hawak ko ang telepono ko bawat segundo tinitingnan kong may text si Sarmiento. 9:30 may dumating na mensahe. Nakaposisyon na, lahat ayon sa plano. Kumabog ang dibdib ko. Nagsisimula na. Totoo nang nagsisimula. Si G. Matich ay darating ng 10:00. 10:30, dapat mangyari ang palitan. Ibibigay niya ang pera, ibibigay nila ang mga peking dokumento, ang mga peking kontak. At nandoon ang mga pulis naghihintay sa isang hindi markadong sasakyan, may dalang recording equipment. Lahat ay dokumentado. Ang bagal ng oras. Bawat minuto ay parang isang oras. Nagpaikot-ikot ako sa pagmamaneho. Walang patutunguhan. Sinusubukang manatiling kalmado. 11:00 may dumating na isa pang mensahe. Tapos na. Huli na sila. Ganon kasimple. 3 salita. Tapos na. Huli na sila. Ipinark ko ang kotse at naupo lang doon. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi sa takot. Ito ay adrenaline, ginhawa, isang pakiramdam sa pagitan ng pag-iyak at pagtawa. Tapos na. Ilang buwan ng pagpaplano, ilang linggo ng paghihintay, mga gabi ng pamumuhay sa kasinungalingan, tapos na ang lahat. Tumawag si Sarmiento pagkalipas ng kalahating oras. Pwede ka nang pumunta sa istasyon, sabi niya. Kailangan namin ng salaysay mo. Magulo sa istasyon. May mga taong pumapasok at lumalabas. Mga unipormadong pulis, mga detektib na nakasibilyan. Sinalubong ako ni Sarmiento sa pasukan at dinala ako sa isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag. Umupo ka, sabi niya. Medyo magulo pa, pero naging perpekto ang lahat. Ikinwento niya sa akin. Dumating si G. Matich sa tamang oras, pumasok sa opisina. Nandoon na sina Mila at David, inihanda ang mga dokumento, pinag-usapan ang mga detalye. Maingat si G. Matich, nagtatanong, humihingi ng garantiya. Kinumbinsi siya ni David, pinakitaan siya ng mga peking reference, sinabing ako mismo ang nagrekomenda ng serbisyong ito. Kinumpirma ito ni Mila, nakangiti, propesyonal. 10 taon na kaming magkatrabaho ni Miguel, sabi niya kay G. Matich. Maaari kayong magtiwala sa amin ng buo. At pagkatapos, nang ilabas ni G. Matich ang sobrang may pera, nang iabot ni David ang kamay para kunin ito, pumasok ang mga pulis. 4 na tao, mabilis, epesyente. Sinubukang tumakas ni David sa likod na pinto pero may 2 pang naghihintay doon. Si Mila ay nakatayo lang daw. Maputla, gulat na gulat. Walang sinabi. Kahit noong pinoposasan na siya. Pinakinggan ko si Sarmiento habang nagkukwento at naramdaman ko, ewan, walang tagumpay, walang kasiyahan. Isang bagay lang na manhid, na blangko. Inaresto si Mila. Ang babaeng akala ko makakasama ko habang buhay. Ang babaeng trinaydor ako sa pinakamasamang paraan. Kakailanganin namin ang detalyadong salaysay mo, sabi ni Sarmiento. Lahat ng alam mo, lahat ng nakita mo, lahat ng natuklasan mo, at kakailanganin namin ang lahat ng ebidensyang inipon mo. Ginugol ko ang sumunod na 5 oras sa kwartong iyon, nagbibigay ng salaysay. Ikinwento ko lahat. Mula sa simula, mula sa unang tawag ni Dennis, hanggang sa huling gabi na nakahiga ako sa tabi ni Mila at alam ko ang ginagawa niya. Ikinwento ko ang mga mensaheng nakita ko, ang mga peking resibo, ang opisina sa Mandaluyong. Pinakita ko lahat ng kinopya ko, lahat ng dokumento, lahat ng screenshot.
Nandoon din si Ana mula sa BIR. Tinanong niya ako tungkol sa pinansyal, kung paano nila naitago ang pera, saan sila nagbukas ng mga account. Sinagot ko lahat ng kaya ko. Gusto kong ibigay sa kanila ang lahat. Gusto kong maging sobrang tibay ng kaso na walang posibilidad na makatakas. Nang matapos ang lahat, tinapik ni Sarmiento ang balikat ko. Tama ang ginawa mo, Miguel. Alam kong mahirap ito, pero ginawa mo ang tama. Tama. Oo, ginawa ko ang tama. Pero ang tama ay hindi ibig sabihing madali. Umalis ako sa istasyon ng hapon na. Palubog na ang araw, kulay kahel at rosas ang langit. Ang ganda ng Maynila noong araw na iyon na parang nagdiriwang. Na parang alam ng syudad na naganap na sa wakas ang hustisya. Pumunta ako sa opisina ko, ang totoong opisina, at umupo sa mesa ko. Nagring ang telepono. Isang reporter mula sa Inquirer humihingi ng komento. Tumanggi ako. Hindi pa oras para sa mga kwento. Hindi pa. Magkakaroon ng sapat na oras para sa katotohanan mamaya. Sa halip, tinawagan ko si Atterbury Crisologo. Narinig ko na, sabi niya bago pa ako makapagsalita. Kumakalat na ang balita. Tama ang ginawa mo, Miguel. Ano na ngayon? Tanong ko. Anong susunod na hakbang? Ngayon bubuuin natin ang kasong sibil, sagot niya. Ngayon babawiin natin ang bawat kusing na ninakaw nila. At ngayon hahanapin natin ang hustisya. Hustisya. Sa wakas, hustisya. Noong gabing yon, hindi ako umuwi. Nag-check-in ako sa isang maliit na hotel malapit sa istasyon ng bus. Nakahiga ako sa matigas na kama at nakatitig sa kisame. Inisip ko si Mila. Nasa detention cell na ngayon. Inisip ko kung ano ang nararamdaman niya, ano ang iniisip niya. Galit ba siya, natatakot, nagsisisi? Wala akong pakialam. Totoo, ang naramdaman ko lang ay kawalan. Tapos na ang buhay na kilala ko. Ang kasal na akala ko ay mayroon ako ay hindi pala totoo. At ang babaeng minahal ko, hindi pala siya umiral. Pero mula sa kawalang yon, may naramdaman akong iba. Isang bago. Para itong unang hininga pagkatapos ng matagal na pagkalubog sa tubig. Malaya na ako. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, malaya na ako. Sa mga sumunod na linggo, palagi akong nasa korte, sa opisina ng mga abogado, sa istasyon ng pulis. Bawat araw, bagong salaysay, bagong dokumento, bagong usapan. Si Attorney Crisologo ay kasama ko sa lahat ng oras. Kinagabayan ako sa labirinto ng prosesong legal. Magtatagal ito, babala niya. Hindi ito mabilis. Pero kung magtitiyaga tayo, kung ibibigay natin ang lahat, mananalo tayo. Nasa kulungan sina Mila at David. Humingi sila ng piyansa, pero tinanggihan ng hukom. Flight risk, sabi niya. Panganib na sirain ang ebidensya. Alam niya ang ginagawa niya. Pareho silang may mga koneksyon, parehong nagpakita na kaya nilang magsinungaling at manipulahin. Walang gustong sumugal na baka sila mawala. Unang beses kong makita si Mila pagkatapos ng pag-aresto ay sa pagdinig. Pumasok ako sa courtroom at nandoon siya, nakaupo sa pagitan ng dalawa niyang abogado. Mukha siyang maliit, pagod. Hindi ayos ang buhok niya tulad ng dati. Maputla ang mukha, walang makeup. Tumingin siya sa akin pagpasok ko. Isang sulyap lang, mabilis, pero sapat na para makita kung ano ang nasa mga mata niya. Hindi galit, hindi rin hiya, kundi wala, kawalan. Umupo ako sa kabilang panig ng courtroom kasama si Ati Crisologo. Inilatag ng piskal ang mga akusasyon. Estafa, pamemeke, pandaraya sa negosyo, tax evasion. Mahaba ang listahan. Para sa bawat punto mayroong ebidensya, mga mensahe, mga resibo, mga recording ng usapan nila ni G. Matich. Lahat ng ibinigay ko sa pulis, lahat ng inipon namin ng ilang buwan. Sinubukan ng abogado ni Mila na mga tuwiran. Sinabi niya na si Mila ay nasa ilalim ng impluensya ni David, na si David ang utak ng operasyon, na sumusunod lang siya sa utos. Nakikinig ang hukom pero nakita ko ang pagdududa sa mga mata niya. Iba ang sinasabi ng mga dokumento, hindi biktima si Mila. Siya ay aktibong kalahok, baka nga siya pa ang nagpasimuno. Pagkatapos ng pagdinig, ipinaliwanag sa akin ni Attorney Crisologo ang mga susunod na hakbang. Ang kasong kriminal ay isang landas, sabi niya. Pero bumubuo tayo ng kasong sibil kasabay nito. Ididemanda natin sila para sa danyos. At hindi ito maliit na halaga, Miguel. Nagnakaw sila mula sa mga kliyente mo, sinira ang reputasyon mo,
nagdulot ng pagkawala ng kita. Lahat yan ay may presyo. Gaano kalaki? Tanong ko. Mahirap sabihin bago magdesisyon ang korte. Pero pinag-uusapan natin ang milyon-milyong piso. Baka higit pa. Milyon-milyon. Halos imposibleng isipin, pero yun din ang halagang ninakaw nila. Mula kay G. Ibanez, mula kay Elena, mula kay G. Matic, mula sa lahat ng iba pa na hindi ko man lang alam ang pangalan. Mga taong nagtiwala sa akin na nagbayad para sa mga kasinungalingang ibinenta sa pangalan ko at nagsimula ang tunay na trabaho. Kinontak ako ni Ana mula sa BIR. Kailangan namin ang tulong mo para matrace lahat ng transaksyon, sabi niya. Bawat account na binuksan nila, bawat pisong inilipat nila, kailangan nilang bayaran ang buwis para sa lahat ng yon. At kailangan nilang ibalik lahat ng hindi nila idineklara. Nagpalipas kami ng mga araw sa pagsusuri ng mga dokumento sa pananalapi. Nakakita kami ng mga account na hindi ko alam. Ang account sa Cebu, kung saan autorisado si Mila. Isang account sa Davao, nakarehistro sa Pekeng kumpanya. Pati isang account sa Singapore malamang bilang planong pagtakas. Pera kahit saan, nakatago, inililipat, nilalabhan sa iba't ibang paraan. Ang kabuuang halaga ay nakakagulat. Mahigit 6 na milyong piso. Yun ang ninakaw nila sa loob ng 1.5 taon. At hindi sila nagbayad ng buwis para sa kahit ano doon. Kinwenta ni Ana. Kasama ang interes at multa, may utang sila sa gobyerno na halos 10 milyong piso. Hindi nila yan mababayaran. Sabi ko kay Ana. Ni malapit? Tumawa siya malamig. Siyempre hindi, kaya kukumpiskahin lahat ng sa kanila. Bahay, kotse, kahit anong meron sila. At mag-iiwan pa yan ng utang na babayaran nila habang buhay. Bahay. Ang bahay namin. Ang bahay na binili namin 7 taon na ang nakalipas. Ang bahay kung saan kami nakatira. Ang bahay kung saan akala ko ay binubuo ko ang hinaharap. Kukunin na yon ngayon. Nakarehistro ito sa aming dalawa. Teknikal na pag-aari ko rin. Pero ipinaliwanag sa akin ng abogado. Pwede mong subukang panatilihin ang parte mo, pero magiging komplikado. Baka mas madaling bitawan na lang at magsimula muli. Magsimula muli. Yun naman talaga ang kailangan kong gawin, di ba? Magsimula ng bagong buhay, wala si Mila. Wala ang mga kasinungalingan. Wala ang lason na dinala niya sa aming pagsasama. Samantala, kumalat ang balita. Imposibleng itago ang isang bagay na ganito kalaki. Nagsulat ang mga dyaryo tungkol dito. Pandaraya sa Makati, mag-asawa ng loko ng maraming negosyante. Pekeng consulting firm tumangay ng milyon-milyong piso. Ang pangalan ko ay nasa lahat ng dako. Pero sa pagkakataong ito, ako ang biktima, hindi ang kriminal. Sa pagkakataong ito, nababasa ng mga tao na nakipagtulungan ako sa pulis, na tumulong akong ilantad ang pandaraya. Nagsimulang mag-ring ang mga telepono. Mga kliyente na ilang buwan ko nang hindi nakakausap. Si Dennis ang unang tumawag. Miguel, nakita ko ang balita. Pasensya na kung hindi ako naniwala. Dapat alam ko na hindi mo gagawin yon. Hindi mo kasalanan, sabi ko kalmado ang boses. Nakakumbinsi sila. Yun ang trabaho nila. May magagawa ba ako? Tanong niya. Kailangan mo ba ng trabaho, rekomendasyon, kahit ano? Maniwala ka lang sa akin, sagot ko. Yun lang ang kailangan ko. At ganun din sa iba. Si Sylvia, si Ben, pati si Elena. Lahat sila tumawag, lahat humingi ng tawad, lahat nag-alok ng tulong. Ang ilan pa ay nagmungkahi ng bagong proyekto, isang paraan para ipakita na naniniwala pa rin sila sa akin. Kakaiba, sinubukan ni Mila na sirain ang reputasyon ko, pero sa huli, mas pinahalagahan pa ng mga tao ang katapatan ko. Nagtakda ang korte ng petsa para sa pangunahing paglilitis. 6 na buwan pagkatapos ng pag-aresto. Inihanda ako ni Atimer Crisologo para sa testimonya. Kailangan mong maging kalmado, payo niya. Kailangan mong maging eksakto. Huwag kang magpakita ng emosyon. Huwag kang magmukhang naghihiganti. Sabihin mo lang ang totoo, malamig, malinaw. Kailangang makita ng hukom na ikaw ang biktima, hindi isang mapaghiganting dating asawa. Nagpractice ako. Sa harap ng salamin, sa harap ni Attorney Crisologo, sa harap ng sarili ko. Inulit-ulit ko ang mga katotohanan, mga petsa, mga halaga. Walang iba kundi ang katotohanan. Walang iba kundi kung ano talaga ang nangyari. Isang araw bago ang paglilitis, tinawagan ako ni Sarmiento. Nag-alok si David ng kasunduan.
Sabi niya, gusto niyang umamin sa kasalanan kapalit ng mas mababang sentensya, pinag-aaralan ng piskal. Si Mila? Tanong ko. Naninindigan pa rin siyang inosente. Sinasabi niyang hindi niya alam ang ginagawa ni David, na minanipula lang siya. Tumawa ako. Siyempre, hindi niyang bibilhin ng hukom, sabi ni Sarmiento. Sobrang dami nating ebidensya, pero susubukan ng abogado niya. Yun lang ang natitira nilang galaw. Noong gabing yon, hindi na naman ako nakatulog. Inisip ko ang bukas, kung ano ang pakiramdam na tingnan si Mila sa mata at sabihin ang totoo, ang buong katotohanan, tungkol sa kung paano siya nanloko, nagsinungaling, nanira, hindi dahil sa paghihiganti, hindi dahil sa galit, kundi dahil yon ang totoong nangyari, at dahil yon ang hinihingi ng hustisya. Hindi galit, hindi emosyon, kundi malamig, purong hustisya. Puno ang courtroom pagpasok ko. Mga reporter, mga usisero, ilan sa mga kliyenteng naloko. Malinaw sa lahat na malaking bagay ito, na hindi lang ito isa na namang kaso ng pandaraya. Ito ay kwento ng tiwala, ng kataksilan, ng hustisya. Nandoon na si Mila, nakaupo sa pwesto ng mga akusado. Tumingin siya sa akin nang dumaan ako. Sa pagkakataong ito, iba ang mukha niya. Wala na yung kawalan mula sa unang pagdinig. Mayroong isang bagay na desperado sa kanyang mga mata. Isang bagay na humihingi ng, awa, kapatawaran. Hindi ko alam. At wala akong pakialam. Pumasok ang hukom, tumayo kaming lahat. Nagsimula na. Inilatag ng piskal ang kaso, sistematiko, eksakto. Bawat ebidensya, bawat mensahe, bawat transaksyon. Tumagal ito ng ilang oras. Pinakita niya kung paano binuo ni Mila at David ang pandaraya, kung paano nila ginamit ang pangalan ko, ang reputasyon ko, bilang kasangkapan, kung paano nila piniling targetin ang mga biktima, mga taong kilala na ang pangalan ko, mga taong nagtitiwala na sa akin. Hindi ito isang padalos-dalos na pagkakamali, sabi ng piskal. Ito ay isang pinag-isipan, pangmatagalang operasyong kriminal. At si G. Reyes ay hindi lang biktima ng pandaraya. Siya ay ginamit na sandata. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, ay ginamit bilang pain. Nang ako na ang testimonya, tumayo ako at lumapit sa kinatatayuan ng testigo. Kumakabog ang puso ko pero kalmado ang mga kamay ko. Sinabi sa akin ni Atidorn Crisologo na huminga, na manatiling kalmado. Nanumpa akong magsasabi ng totoo. Tinanong ako ng piskal na ikwento kung paano ko natuklasan ang pandaraya. Sinabi ko lahat. Mula sa unang tawag ni Dennis, sa email ni Elena, hanggang sa sandaling na pagtanto ko na si Mila ang nasa likod ng lahat. Nagsalita ako ng mahinahon, malinaw, walang drama. Mga katotohanan lang. At ano ang ginawa mo nang malaman mo? Tanong ng piskal. Pumunta ako sa pulis, sagot ko. Ayokong kumprontahin ang asawa ko. Gusto kong gawin ang mga bagay sa tamang paraan, legal. Gusto kong siguruhin na magaganap ang hustisya. Ang abogado ni Mila ang nag-cross-examine sa akin. Sinubukan niyang palabasin na mapaghiganti ako, na baka ako pa nga ang kasali sa pandaraya at ngayon ay ibinabato ko ang sisi kay Mila. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko agad sinabi sa asawa ko. Bakit ako nang espiya sa mga pribadong mensahe niya. Hindi ako nang espiya, kalmado kong sagot. Nag-imbestiga ako. Kapag may sumisira ng buhay mo, may karapatan kang malaman kung bakit. Pero bakit hindi mo siya kinausap? Giit niya. Dahil sisirain niya ang ebidensya. Dahil baka tumakas siya. At dahil gusto kong maayos ito sa harap ng batas, hindi sa loob ng aming kwarto. Nakikinig ng mabuti ang hukom sa lahat. Nang tawagin si Mila para tumestigo, halatang kinakabahan siya. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Iginigiit niya na si David ang nag-imbento ng lahat, na pinangakuan siya na hihiramin lang ang reputasyon ko para sa mga legal na transaksyon. Na hindi niya alam na nanloloko sila ng mga tao. Hindi ba ikaw ang nagsulat ng mga email sa mga kliyente? Tanong sa kanya ng piskal. Opo, pero hindi ba ikaw ang tumanggap ng pera sa iyong account? Opo, pero sinabi sa akin ni David. Hindi ba ikaw ang nagsabi kay G. Matich na ang mga impormasyong ito ay lehitimo na galing sa asawa mo? Opo, pero hindi ko sinasadya. Bawat sagot niya ay lalo siyang binabaon. Bawat pagtatangka niyang magpaliwanag ay nagpapakita lang kung gaano siya kasangkot. Sinubukan ng abogado niyang isalba ang pwede pang isalba. Pero malinaw na.
Masyadong matibay ang ebidensya. Masyadong halata ang katotohanan. Tumagal ng 3 araw ang paglilitis. Sa huli, inihayag ng hukom ang hatol. David, 5 taong pagkakakulong, pagbabalik ng lahat ng ninakaw na pondo, multa para sa tax evasion. Mila, 4 na taong pagkakakulong, pagbabalik ng pera, permanenteng pagbabawal sa pagsasagawa ng anumang aktibidad sa negosyo. Pareho silang kailangang magbayad ng danyos. Sa kabuuan ay 7 milyong piso, nahahatiin sa pagitan ng gobyerno ko at ng mga napinsalang kliyente. 7 milyong piso, higit pa sa ninakaw nila, dahil isinama ng korte ang interes, ang danyos para sa moral damages at ang gastos sa paglilitis. Ito ay isang kalkuladong pandaraya na maaring sumira sa isang inosenteng tao, sabi ng hukom habang binabasa ang hatol. Si G. Reyes ay nawalan ng mga kliyente, reputasyon, pinansyal na yaman. Ang biktima ay hindi lang siya. Biktima rin ang lahat ng naloko. At ang parusang ito ay dapat magpakita ng bigat ng krimen. Nang ipukpok ng hukom ang martilyo, naramdaman ko, hindi kasiyahan, hindi tagumpay. Naramdaman ko ang pagsasara ng isang kabanata. Nagkaroon ng hustisya, hindi dahil naghiganti ako, kundi dahil gumana ang sistema. Dahil nanalo ang katotohanan. Pagkatapos ng hatol, isang reporter mula sa isang lokal na TV station ang humarang sa akin sa labas ng korte. G. Reyes, ano ang nararamdaman ninyo? Nag-isip ako sandali. Naramdaman kong nagkaroon ng hustisya. Hindi ko ito ginusto. Hindi ko ginustong magtapos ang kasal ko ng ganito. Pero kapag may sumisira sa lahat ng iyong pinaghirapan, kailangan mong lumaban. At kailangan mong lumaban sa tamang paraan, gamit ang batas, hindi laban dito. Lumabas ang clip sa Evening News. Nagpadala ng mensahe ang mga kaibigan ko. Nakita kita, Miguel. Proud ako sa iyo. Ginawa mo ang tama. Nanalo ang hustisya. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik sa ayos ang lahat. Ibinenta ni Mila at David ang lahat ng mayroon sila para simulang bayaran ang utang. Ang bahay na tinitirhan namin ay naibenta sa auction. Mga kotse, alahas lahat. Pero hindi pa rin sapat yun. Ang natitira ay kailangan nilang bayaran sa loob ng maraming taon, mula sa kikitain nila sa kulungan, mula sa anumang makukuha nila kapag nakalaya na sila. Tumawag si G. Ibanez. Nakatanggap ako ng tseke mula sa korte, sabi niya. Ibinabalik nila ang 280,000 piso. Hindi lahat pero karamihan. At, Miguel, gusto kong humingi ng tawad. Hindi kita dapat tinawag na manloloko. Salamat, G. Ibanez, sabi ko. At kung kailangan mo ng konsultant sa hinaharap, tumawag ka lang. Makalipas ang 1 linggo, may bago akong proyekto sa kanya. At pagkatapos, isa pa kay Elena. At pagkatapos, inirekomenda ako ni Dennis sa isang kaibigan. At nagsimulang umikot muli ang negosyo. Bumabalik ang mga kliyente ko. Pero hindi lang yon. May mga bagong kliyente, mga taong narinig ang kwento, na nakita kung paano ako kumilos, na gustong makatrabaho ang isang taong tapat. 6 na buwan pagkatapos ng hatol, mas marami pang trabaho ang kumpanya ko kaysa dati. Kinailangan kong kumuha ng assistant, tapos isa pa. Lumipat ako sa mas malaking opisina. Nagtiwala sa akin ang mga tao, hindi lang dahil magaling ako sa ginagawa ko, kundi dahil nagpakita ako ng karakter. Pinakita ko na kapag binatukan ng problema ng buhay, haharapin mo ito ng tama, ng may dignidad, gamit ang batas. Si Mila ay lalabas ng kulungan sa loob ng 3 taon, baka 2 kung magiging mabuti ang asal. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. At sa totoo lang, wala akong pakialam. Nagpatuloy na ang buhay ko. May bago akong apartment, mga bagong proyekto, at isang uri ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Tinatanong ako minsan ng mga tao kung bakit hindi ako mas nagalit. Bakit hindi ako naghanap ng mas matinding paghihiganti? Ang sagot ay simple. Sapat na ang hustisya. Ang makita siyang mawalan ng lahat, na ibalik ang bawat pisong ninakaw niya, na ang pangalan niya ay maging kasing kahulugan ng pandaraya. Yun na ang pinakamatinding paghihiganti na maiisip ko. Hindi ko kinailangang magbuhat ng kamay. Kinailangan ko lang maging tama. At tama ako. I-mate you. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel, i-like ang video at sabihin sa amin sa comments.
Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Miguel?